paminsan-minsan para akong nagiging doktor sa baryo. Inaabutan nila ako ng kung ano-ano. Prutas, manok, halimaw. Tulad ngayon, inabutan ako ng halimaw. May nag-abot sa akin ng halimaw. Pare. Grabe. Meron tayo ditong higanting puset. Ito mga higanting buset yung mga yan. Oo. Ngayon, shoutout muna natin yung nagbigay. Maraming salamat kay Pride Rich, ang aming ka-magic. Diyan, lagay mo yung picture niya dito. Tsaka kay Ronald Vlogs, lagay mo yung picture niya dito. Yan. Nung binigay nila sa akin to, wala ako dito. Pina-freezer muna. Tapos sabi ni Alvin, lutuin mo na yung pusit ni Pride. Malaki talaga, malaki talaga. Tapos ngayon ko lang talaga nakita to. Pucha, ang laki nga, Malaki par. nga talaga. Ang laki nga talaga. Pre, pagka ganyan kalaking pusit mo, ang unang papasok sa isip mo, pucha, relleno natin yan. Pasukan natin yan ang laman. Tapos ngayon yung isa, lulutuin natin na parang luto ng normal na puset. So magkakaroon tayo ng puset, 3 ways, pare. Ngayon, inspectionin muna natin yung puset. Pre, 2 kilong karne ata laman nito pagka inano mo to, pag nirelleno mo to. Malalaman natin yan kasi hindi pa siya linis. Ay, gagi. Pwede natin kunin yung ano nito, tinta, penging bowl na maliit. Etong pusit na to, ang pusit ay may tuka. Big. Oo. Ito, dito kasi kumakain ng pusit. Ngayon kapag binukas mo yan, nandyan yung ngipin niya. Ayan, tira nyo. Ayan. Ito. Binubunot ko yung plastic. Ayan. Baka nga hindi ito yung tinta. Kasi yung mga maliliit na pusit, ang tinta niya talaga. Ay, eto nga ang tinta! George, hindi, langgana. Ayan. Ayan, no? Dok, kumusta po, Dok? Natanggal ko na po yung tinta. Yan. Okay. So ngayon, banlawan lang natin to, tapos tingnan natin mabuti. So eto sila at malinis na. So ibubukod ko na itong mas maliit. Ito yung gagamitin natin dun sa 2 putahe. Ito yung para sa isa. So ngayon, tingnan natin to, kung gaano kalaki yung loob niya. Silip ka. Oo nga, no? So ngayon, papalaman na natin to. Alvin, ano ang palaman ng rellenong puset? Rellenong puset, giniling. Hiniling. Pasas kapag medyo matanda ka. Essentially, karne ang laman niyan. Ngayon, naisip ko, kung yan ay puro pare-parehas na karne, boring. Naisip ko tuloy, naalala ko bigla, si Tita Chrissy Achino. Oh. In-invite niya ako sa podcast niya, sa Chino on Deck. Tapos kumain kami sa City of Dreams. Doon kami nag-usap. Merong isang kinain kami doon na gusto kong gayahin. Turon na may storya. Bawat kagat mo ng turon, iba ang palaman. Pati hindi ko gawin sa pusit. Tama. Iba't ibang karne. Gawin ng spaghetti. Karne lang, sir. Karne lang. So, nag-isip ako ng mga karne na hindi na umuurong. Technically, luto na siya. Kasi, kapag yan, pinuno mo ng punong-puno, so hanggang loob niya, kailangan mong lutuin. Diba? Baka hindi maluto or baka at that time, sobrang tigas na ng pusit natin o sobrang dry na. Ito na siya. Meron tayong tubig dito. Pabilisang blanch lang talaga to. Asin, marami. Lagay na natin to. Liliit ng konti to, tsaka bibilog. So, mas madali siyang palamanan. Ayun, bumilog agad, oh. Kita nyo, bumilog agad. Yeah, bumilog agad, di ba? Kita nyo? Kita nyo, bumilog agad. Ayan, kita nyo, oh. Battle scars. Gumapang sa tong yung mainit na tubig. Napasok ka, sir? Hindi, sinabi ko lang yun. Umaray ba ako? Narinig mo ba akong umaray? Okay, palamigin lang natin ng konti ito. Tapos, palaman na natin. Karne. Ang sabi kong mga papalaman natin. Mga karning luto na. Diba? Lechong manok. Magpapalaman tayo. Diba? Ang galing. Sabi ni Alvin dapat, yung pusit mo may palaman ng manok sa loob. Ang ginato ko ni Alvin, 10 manok. Pero hihimayin naman natin yan, sir. Para walang buto. Sumunod yung katabi niya. Barbecue. Tikman natin to, barbecue. Yung ganisa pinag-aawayan ng mag-asawa. Yun. Ang last natin, hindi naman to karne. Baka lang kasi may gusto may gulay, yung traditional. Sibuyas, kamatis, pero lalagyan natin ng... Asa yung mushroom? Mushroom na nasa rep pa. Yung ginawa natin sa bangus kung naaalala nyo, di ba? So, karamihan naman dito, hihimay-himay na lang. Pero yung longganisa, gusto kong lutuin. Meron din kami ipapalaman na sisig. Kasalukuyan na nakachop yung... Ano yan? Yempo na pinrito. Ayan na yung mushroom na wala sa rep. Mantika. Prito lang natin yan. Konting prito lang naman yan. Hiwain ko na tong mushroom. Ayan, hiwain lang natin ng maliliit. Okay na yung longganisa natin. Dahil marumi na yung kawali, dito rin tayo mag-isa nung gulay natin para hindi sayang. Unahin natin tong mushroom. Papansin nyo, pag mushroom yung niluluto, talaga, hinihigop yung mantika. Pero mamaya, kapag ikakatas niya rin yan, buyas, kamatis, gusto lang nating
ma-dehydrate, maging parang paste, ganon. And habang ginagawa natin yan, buuin na natin yung sisig natin, pare. So, yung sisig natin dito, hindi ko lalagyan ng sibuyas. Kasi andito na yung sibuyas eh, di ba? Ang ilalagay ko lang dito, well, technically lahat pa rin, wala lang sibuyas. So, ito na yung pork natin. Lagyan natin ng kalamansing nakapigana. Siyempre, huwag kakalimutan ang... Nor! Seasoning! Pasarapin lahat. Tama. Sir, tama na. Kasi kapag buhaghag yung sisig natin, kakalas-kalas lang yan kapag hiniwa. So, lalagyan ko ng liver spread, pwede rin naman dinurog na atay para buo siya, malagkit siya. Yan. So ngayon, hintayin na lang natin to, tapos magpalaman na tayo. Natin dyan, palamigin ng konti bago ipalaman. Baka ito, yung pinakahuli nating ipalaman. Kung ano yung pinaka-tasty para yun yung magseselyo ng butas ng puset. Magpalaman na tayo. Ang ipapalaman ko sa dulo ay yung pinaka-buhaghag, yung pinaka-kakalas-kalas. So I think sa lahat ng palaman natin, yun yung barbecue. Hindi, malagkit yung sisig eh. Kasi hindi ka nakikinig eh. Dinagdagan ko nga ng liver spread eh, ha? Unang palaman. Takot. Teka lang ha, kailangan kong... George, itaas mo nga yung piyaw ko. Baka malansahan eh. Unang palaman pa lang, andito na agad tayo. So, okay na to. Kailangan ko ng tulong mo, George. Maglalagay ka ng sisig dito, wag mong papadikitin yung sandok sa puset. Ah! Teka lang, check lang natin. Ano maiisip mo, sir? Hindi, baka pwedeng manok din yung huli nating ipalaman. Kasi yung yung breast, kung hindi siya sobrang dry, baka maganda siyang seal. Ito na yung mga longganisa, naka-chop na. Pasok natin sa loob. Up. Okay. Ilang palaman na to? 3. Manok, tsaka nasa na yung gulay natin. So, ito na yung lechong manok. Chopin lang natin yan. Tapos subukan natin lukot-lukutin kung magkukumpul ba siya. Yan. Kasi nga, pag hiniwa natin mamaya to, ayokong magkalas-kalas lang. Halika dito, yung gulay. Asan yung gulay? Ganon uli. Bawal dumikit. Gagi, ang bigat. Shit! Ang dulas ng pusit. Last na. Para may konting space kasi uurong pa nga to, tapos para rin maisara nating mabuti. Sige, sara na natin to, sarang na natin. So eto, tali, hindi ko siya tatahiin talaga, pero ipipinch ko lang siya dito, para nakaganyan lang. So butasan natin dito. Hop. Yan. Ya. Sabi ni Alvin, hindi ba masunog yan? Sana hindi masunog. Hop. Kasya. Hindi, pag may ulo, hindi na kasya yan. Ngayon, timplahan lang natin ng konti. Yan. Patis. Ayan. Lutuin na lang natin yan. Tapos, habang niluluto natin yan, doon na tayo sa 2 ways pa natin. Ay! Oo nga pala, may knock-knock. No, who's there? Pusit ho. Pusit who? Pusit to the limit. Bawal lang gamitin yung push it. Ang una nating lulutuin ay ang isa sa pinaka-paborito kong ino-order sa Chinese restaurant. Salt and pepper squid. Ang salt and pepper squid, kapag tiningnan mo, putya, calamares lang naman yan, pinirito lang. Pero hindi di ba? May kakaibang lasa ang salt and pepper squid talaga. Maraming kanya-kanyang version yan. Ito ang aking version. Usually, ang salt and pepper squid na nakikita ko ay walang balat. Pero ayoko nga nang nagbabalat ng puset eh. Makapal. Dahil makapal yan, pwede nating artehan to ng konti. Etong palikpik na to ay tatanggalin ko para sa next dish natin to. Subukan natin gawin tong yung flour na puseto. Sige, medyo matagal-tagal ng konti to, pero ganyan lang naman yung ginagawa dyan. Hihiwain mo ng ganyan, ng hindi sagad, dito sa side na to, sa kanto. Tapos ikot mo ng konting ganyan, tapos ganon-ganon lang din. Parang mangga, Yun, tama. pero hindi mo isasagad. Diba? So, ito na yung pusit natin. Zoom mo nga dito, Rani, kung makikita nila yung texture. Tapos, sabi natin, hindi naman talaga masyadong kinakapitan ang pusit ng lasa. Pero dahil hiniwa-hiwa natin ng ganyan, at least may laban, may chance. Ngayon, timplahan na natin yan. Nor! Sesame oil. Shaoxing cooking wine. 5 spice powder. Tapos, salt. Ito na, sir. Ito na. George, ikaw na nga mag-pepper. Malansa yung kamay ko eh. Ngayon, yung pepper na ginagamit talaga usually ay white pepper. Pero admittedly, hindi ako masyadong fan ng white pepper. Kasi... Ano bias? Ang fan kasi talaga ako ng Breaking Bad, Game of Thrones, Magic the Gathering. Ay! Momo! May mumu! Pasok! Guys, si Vince pala, sa mga naghahanap ng jowa dyan, wag si Vince. Meron na yan. Ayun, may mga pumapasok-pasok dyan. Diba?
Rep muna natin to, tapos gawin natin yung isa pang component. Ngayon, pagdating sa bready, kasi kailangan to maging malutong. Usually, ang ginagamit dyan, all-purpose flour, tapos ilalagyan ng potato starch, o kung ano man. Pero ako, ito ang gagamitin ko. Knorr. Crispy breading mix, pare. Para wala nang tansya-tansya. Ito na yan. O, lalagay lang natin dyan. Wala nang itlog-itlog yan, tulad ng iba dyan. Lalagay natin to, hindi ko nilagay dito yung crispy breading mix kasi may liquid sa baba yan. Ayoko na magtitina pa yon. Lagay lang natin isa-isa. Tapos etong Knorr crispy breading mix na to, pre, ano na yan? Templado na yan. Oo. Ngayon dito, kailangan nating gitarahin yung ano, yung ginawa nating hiwa-hiwa para pasukan ng Knorr crispy breading mix. Yan o, gaganyanin mo. Oo. Prito na natin yan. Walang Joey De Leon. Oh! Oh! Kaganda. Tapos, hindi pa dyan natatapos yan. O, ba't siya bang tapos? Kung di mo pala natatapos dyan. Kalbo. Sorry. Kasi yung salt and pepper squid na yan, pre, ginigisa pa yan eh. Oo, may ano pa yan. Yung may bawang at luya, may ganun yan. So, isasabay na natin to. Actually, sa sausawan, kayo na bahala. Lagyan na natin to, luya, bawang. Pwede natin yan, diretso natin dyan. Mas marami lang talaga yung luya kasi mahilig ako sa luya. Pahinga akong plato. At eto na, pare, ang ating salt and pepper squid na naging ginger garlic squid na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo ko muna konti. Wait! Bago ka mag-slow mo. Kalimutan ko to. Oh! Medyo natos na ilalim, ha? Medyo lang. Ay, ang ganda. Oo. Very nice, very nice. So, konti na lang din to. Tama. O, sige na. Jerome, saan mo ka na? Konti na. Flip that plate, slide it over. One more bite, we getting closer. Sweet on sweet, yeah, that's Ay, amoy na amoy yung luya. you like that? Yan, Say pare. my name, On the perfect way. foreplay. Come here with me, foreplay. Sir! Ang sarap. Saktong-sakto lang siya, hindi siya masyado mainit. Talagang tamang-tama yung pagkakaluto sa kanya. Timpla-wise, masarap siya. Ngayon, nagkamali ako. Alam ko, nagkamali ako. Hindi alam, hindi makasabay. Nagkamali ako, una sa lahat, sobrang daming luya nung nilagay ko. Hindi siya mali sa lasa. Mas masarap siya actually. Pero, hindi ko nagisa masyado yung luya, hindi ko na pa-evaporate masyado yung liquid ng luya at bawang. So, ano nangyari? Nabasa yung breading natin. Yun lang. So, kasalanan ko po yun. Pero lasa-wise, isa to sa paborito ko. Ngayon, pag-usapan natin yung quality ng puset. Matigas ba? Medyo. Medyo matigas siya ng konti. Hindi tulad ng mga maliliit na puset. Pero, hindi matigas na parang pork chop ng nanay ni Alvin. Hindi po ganon. Magsusumbong ka agad. Magsusumbong ka agad. Hindi, pero legit pare. Try nyo to. Napakasarap. Tapos next dish na. Nagkakainan na kami. Tapos pinaalala nila sa akin, ba't wala daw akong pinatikim? Nguya. Maganda yung ano ha. Yung ganon-ganon. Pumasok yung lasa. Pasok na pasok talaga yung lasa, di ba? Pero may kunat, no? May kunat siya ng konti. O sakto lang sa'yo. Sakto lang sa akin. Sa akin may kunat ng konti. Baka yung sa part na nakuha mo. Baka mali ka. Yun lang yan. Up. Tingnan mo. Pare, yan ang pinakamalaking relye ng pusit na makikita mo sa buong buhay mo. Ngayon, kapag hiniwa natin ngayon yan, mas buhaghag lang yan. Gusto ko makuha siya ng, bilog-bilog, di ba? So, palalamigin natin ng konti ito habang niluluto natin yung pangatlong dish natin. Ngayon, medyo nag-aalala ako. Nag-aalala ako na baka makunat to. Kasi medyo makunat-kunat ng konti yung ano eh. Malalaman natin yan. Anyway, palamigin natin ito doon tayo sa pangatlong dish. Ang next na gagawin natin dito ay yung luto na palagay ko, pinaka hindi magpapakunat dito, which is stir-fried squid lang. Simpleng stir-fried squid lang. Yan. Kung ang lulutuin ko dito, mainly yung mga palikpik. Huwag mong uulitin, palikpik. Yun lang. Hindi inuulit, ha? Hindi palikpik. Tapos hiwain ko siya ng ganyan-ganyan. Strips baga. Yan. Kunin natin dito. Ngayon, kapag stir-fry naman, it's more of a method than a recipe. So, basta, ganun mo. Stir-fry na yan, di ba? Oy! Who's there? Habang nananaknak si George, ako ay naghihiwa ng bell pepper. Oo. Anong bare months na? Palikpik, tsaka pusit. Mayabang! Palikpik tsaka puset, who? Palikpik.
Naririnig niyo ba ang simoy ng pusit? Bakit pag si Josh yung nagnako, may sariling mic lagi? Ngayon, kaya ako pinrep lahat yan, kasi kapag sa stir fry, sinimulan mo ng buksan ng apoy, dire-diretso na. Mantika, dire-diretso na to, wala nang tigil to. Bell pepper muna, sibuyas, Ano yung sunod? luya. Konti lang, para fresh pa. Tapos, ang ating setbu. Yan. Chinese cooking wine. Lagyan natin ng North! Liquid seasoning! Papatak sarap, pasarapin lang. sabi ni Coach Rap, papatak lahat, palakasin lahat. Yun. Tapos, Pap, 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 only pop. tapos, North! Sorry. sesame oil. Sesame seeds, pare. At ito na, ang ating napakabilis na stir fry squid. Na mukha naman talaga napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, sa muna. Konti lang. Flip that plate, slide it over. One more bite, we getting closer. Sweet on sweet, yeah, that's Dapat ata to chopstick. May chopsticks ba tayo, George? Yan, pare. Ang the perfect part. Okay. May kunat pa rin talaga siya. Meron pa rin talaga. Hanap ako na ibang part, ha? Definitely hindi siya overcook. Hindi rin siya hilaw. Pre, ang nipis niyan, na hindi mahihilaw yan. Tingnan mo nga lang yan, maluluto yan eh. Hindi ko papatikimin si Alvin dito kasi ayaw niya ng gantong puset. Yung medyo alanganin, di ba? So, ang papatikimin ko, hoy, liga dito. Sir. Ito. Put! Ano, naramdaman mo yung medyo may kunat ng konti? Yung huli mong pinakain, malambot. Ano talaga? Alam mo, etong gantong klaseng kunat, okay lang siya kasi ang liliit ng hiwa. Sakto lang siya. Pero kunyari, yung kanina, kita nyo naman pag kinakagat ko may konti struggle talaga eh. Di ba? So, I don't know, pag nakakita kayo ng gantong puset, baka mas maganda na stir fry nyo na lang. Kasi okay din naman to. Ngayon, doon tayo sa last natin. Kailangan natin hiwain to para makita ang cross-section. Grabe. Oh! Gagi, parang hindi siya humihiwalay. Hindi masyadong, Maganda yung pagkakabil. oo, maganda. Ayun. Oo! Ika? Sure na sure. Hanggang loob, mainit. Ayun, umuusok-usok pa, oh, 'di ba? Sure lasak yan. Oo, ngayon, isara uli natin 'yan. Yan, pare. Ang the perfect bite. Sir! Wala pang ano. Ay, wala pa ba? Wala ba? Ay, sorry. O sige. Oo nga, mukha namang masarap, pero paano malalaman kung masarap? Flip that plate, slide it over. One more bite, we getting closer. Sweet on sweet, yeah, that's my lane. You like that? So, ang pusit na to, nagsimula to sa Pacific Ocean. Dumaan ng Pilipinas, kumain ng pork barbecue. The perfect bite, pare. In-expect ko makunat siya. Hindi masyado. Oo nga. Di ba? malambot Di ba? ako. Malambot siya. Malambot na hindi slimy tulad nung ayaw ni Alvin. Di ba? Sumunod siyang dumaong sa Pampanga. At kumain siya ng sisig, pare. Ang the perfect bite. Delikado po yung kutsilyo, huwag niyo pong gagayahin yung mga bata. Kailangan siyang lutuin ng mas matagal pa. So feeling ko, yung stir fry natin kanina, kung yung niluto pa natin ng mas matagal, mas malambot siya. Iba ang properties pala ng pusit na ganito na kalaki. Ngayon, lasa-wise. Hindi monumento-wise, ha? Lasa-wise. Oo, yung monumento-wise. Meron, hindi ko alam kung may ganun pa. Meron pa ba? Mas masarap to kasi yung sisig natin ay may asim. Oo, so bagay na bagay. Bilang sisig kurusur, halika dito. Hindi, nguyain mo. Yan ba yung hinahanap mo lambot ng puset? Dry yung labas, hindi slimy, walang ka-slime-slime, di ba? Lasa mo bang puset? Kasi meron minsan mga puset na hindi lasang puset eh. Yung mga frozen Yan, usually. sunod ka po. Yung susta, mga Yun yung gusto mo. Yung parang dried puset sa labas. Saan siya next pumunta? vegan. Sir, matamis yung longganisa natin. sa ano na to? Sa palengke lang ng Malabon. Sa Malabon Central Market. Ay, Sa palengke siya ng bayan ngayon. Oo. The perfect bite, pare. Well, bias ako sa matamis na karne, longganisa. So, bagay siya sa akin para sa puset. Ngayon, mas babagay sana to kung meron tayong sausawang suka. Tapos, kapag bili niya ng manok kay mama, nilitsyon niya, tapos kinain niya, bago siya mahuli. Ito maganda. Yung sabi ko sa inyo, medyo magko-compact yung manok. Nakakita kamay mo. Yan.
Okay naman, di ba? Bagay siya, bagay siya. Lechong manok na pinalaman sa loob ng puset. The perfect bite. Ang lechon manok ay hindi naman talaga siya sobrang malasa kumpara mo sa sisig at longganisa. Ngayon, pagka labas ng puset, doon sa palengke ng Hulong Duhat, kung nasa gitinda si Mama, minadaan siya Korean store. Bumili siya ng mushroom. Kaya ito yung huling-huling niyang kinain. The perfect bite, pare. Yung banda dito sa dulo, matigas. Kasi manipis yun eh. Oo, tutok-tutok sa apoy yun. Ngayon, yung mga nasa bandang gitna, hindi matigas. Ngayon, alika nga dito, kasi gusto mo yung ganito yung matigas sa puset eh. Yeah. Ano masasabi mo? Na-overpower kasi ng sibuyas ng mushroom yung sibuyas kamatis eh. Di ba? Parang bagay nga sa walang mushroom. Di ba? Sibuyas kamatis lang sana. Para fresh. Oo, di ba? Parang yung mushroom kasi medyo may ano rin eh. May carne vibes eh. Di ba? Cut ka muna. Bibigyan ko ng pagkakataong mag-isip ng knock-knock naman. Nalingat lang saglit. Taob. Ano ba talaga ang point ng episode na to? So, eto pala, mga gantong klaseng puset, medyo may konting kunat. So, ang luto pala dito, natutunan natin, ay medyo mas matagal ng konti. Hindi siya 45 seconds, 45 minutes siya. So, bagay to sa mga bracing. Yung mga bracing. Kasi, eto kapag tinikman mo yung rellenong pusit ng lola mo, yung old school na rellenong pusit, yung mamantika, manipis na lang yung laman ng pusit noon, tapos naghihibla-hibla na siya. Di ba? Yun eh. Yun yung original na, at least yun yung alam kong matandang rellenong pusit. Oo, super overcooked. Kasi matagal talaga niluluto yun. Ngayon, meron din mga rellenong pusit, tulad ng mga inihaw na pusit na pinapalaman nila ng sibuyas kamatis. Ganyan pa yung style niya. Feeling ko, etong klaseng pusit na to, magbe-benefit siya doon sa mas longer style ng cooking. Well, at least, tinry natin lahat. Yung deep fry, yun yung middle ground natin. Yung pinakamabilis natin is stir fry. And yung pinakamatagal natin is yung, technically kasi, grilling yung ginawa natin, pero dahil naka-cover siya, tapos medyo matagal, technically roasting siya. Fire roasting. Knock-knock. Anak ng tokwa, oh. Alam ko yung tunog na yan eh. Ano yan? Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Ano yung knock-knock? Ang ganda ng knock-knock ko. Ang nagnanaknak po ay si Janelli sa... Nagko-comment, sir. Nagko-comment. Ay, opo. Sorry, ano masabi ko? Nagnanaknak, sabi mo. Ang nag-comment ay si Janelli sa Diasa. Ang sabi niya, Ninong Rai, doktor na po ako. Mula Congrats. pandemic, nung nagre-review pa lang ako for NMAT, pinanonood na po kita sa FB pa lang nun. 4 years of studying medicine, sobrang hirap. Tuwing break time and tuwing kakain ako, content mo lang pinapanood ko dahil gusto ko matutong magluto. Pero dahil video mo ang naging breather ko sa exams, quizzes and duties, napanood ko na ata lahat ng videos sa channel mo. Yung iba, nire-replay ko na lang po. God bless Ninong Rai. Maraming napasaya ang team mo. Heart, heart, heart. Para sa inaanak kong si Janelli sa Diasa, dahil sa'yo natutunan kong marami palang numero at computation sa pagdodoktor. Oo, kasi NMAT. NMAT kasi yung inaral niya. Hindi ko alam yun. Akala ko kapag doktor, hindi masyadong maraming. Hindi, pero marami akong naririnig na ganyang, nababasa pala rather, na mga ganyang comments na kasama daw nila tayo kapag kumakain, gusto daw nila akong ulamin. Alam mo yun, mga... Pero maraming salamat sa iyo and congratulations. Isa ka ng ganap na doktor ngayon. At dahil dyan, tutuloy ko na ang aking napakagandang knock-knock na talaga pinag-isipan ko na sigurado kung wala ni isa sa inyo nakaisip. Gagamitin ko 2 beses yung puset. Ay, grabe. Pero mamaya na. Bakit? Kasi gusto ko huling-huli yung knock-knock ko eh. Kasi maganda talaga to. Maganda. Oh, meron ka na ba, Bin? Kapag hindi nyo binato yung knock-knock nyo, hindi ko ibabato yung knock-knock ko. Kasi hindi pwedeng pinturahan ng isang building na hindi pa napapalitadahan ng pader. Oh, who's there? Ano yan? Pusit. Pusit who? It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd pusit all. Alam mo, pasalamat ka. Hindi bulok yung kamatis. Hindi, habang nag-iisip si Alvin, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron tayong 2 bagong Ninong Rai merch available. Wow! Eto pare, oh, 'di ba? Ito yung pinakamabenta natin na ginawang puti, dahil nire-request ang puti, 'di ba? Tapos eto, Ninong Rai Bakal Club. Pare, napakaganda niyan, mataba pero malakas. Napakaganda niyan, pare. Eto, kapag sinuot mo to, matik plus 45 kilos ang buhat. Ay, grabe.
Pero syempre, available pa rin to. Yan, yung ating Paul Medina, Pugad Baboy, and ating Mecca. Pero yung Mecca, konti na lang yung sizes di ba? Ngayon, kunyari malungkot ka kasi wala nang sizes. Pumili ka na lang ng perfume treats. Malungkot ka nga, mabango ka na. Hindi na rin kayo ng Ninong Cookbook. Available sa Polybook, available sa National Bookstore, sa Shopee, sa Lazada, sa Mercury. Sa Pandayan. Ano? Puster. Pusit. Pusit ho. Ang nakalipas ng pag-ibig ay laging sa'yo. Kahit mapusit. Ay, yung mga tawa nyo, ikasan nyo na. Hindi, ikasan nyo na yung mga tawa nyo. Kasi nakakatawa. Oh, lahat ng tawa, ikasan nyo na. Paggabato ko, tawa. Sir! Sir! Etong kanta na to ay ginamit sa isang pelikula. Hindi, kung saan maraming hayop na nagsasayaw. At kumakanta. Alam ko na yan. Ang kantang ito ay hango sa pelikulang Madagascar. Sabi ko na eh. Sabi sa kantang to, babasahin ko lang yung lyrics, hindi ko kasi kabisado eh. Mahirap kasi yung lyrics eh. Sabi dito, I like to push it. Teka lang, sir! Meron, sabi ko, 2 beses ko gagamitin eh. May isa pa eh. Pusit kalipit.